So hey guys, kumusta kayo dyan mga kabayan? Sana tayo'y pare-parehong malulusog, di ba? Masisigla at hindi pa rin dinadapuhan ng COVID-19. So thank you kay God, no? At hindi tayo nagkakaroon ng ganong sakit. Anyway, ito na po pala yung ating part 2, yung promise ko po sa inyo na tutorial na kung paano ba kumikita sa stock market. So ito na po yon. So, yan. So, paano ba kumita sa stock market lalo na sa panahon ng crash o pagbagsak nito? So, ituro po natin muna bakit ba meron pagbagsak o crash sa stock market, no? So, ito po ay dala ng fear o ng takot, di ba? So, kung naalala nyo po is yung about sa China, di ba? Yung sakit, yung COVID, no? Yung nabalitaan na nag-lockdown. So, automatic yun. Nagkaroon ng takot ang mga investor, syempre. No? Gusto nila, i-withdraw muna nila yung pera. Kasi, as per history nga, na nakita nila daw, basta may mga ganito, pandemic, mga sakit, problema, ganyan, gera, yan. Sinesave na nila yung kanilang puhunan. So, kaya bumababa yung merkado. So, ang crash, tinatawag siya kasi nga, pag meron 20% down or more sa merkado, yun po ang tinatawag na crash. No, iba po yung correction, iba po yung mga ganyan. No? Dito is crash talaga kasi 20% down. So, ayun po. So, para mas maintindihan kung paano ba natin take advantage yung opportunity na to sa pag-crash or pagbagsak ng market. So, ito po, ituturo ko po sa inyo. Excuse me po! Ayan. So, kung meron po kayo ngayon na 10,500 at nakita nyo po yung SM investment as halimbawa po natin, no? Ngayon, pandemic time, kumbaga nung nagkaroon po ng fear o ng takot sa yung mga tao, bumagsak po yung presyo niya. So, from how much? So, ito po. Dito galing siya, oh. So, mga 900, 1,000 po yung presyo ng SM. Ngayon, bumagsak po dahil may pandemic, naging 523. Ngayon, bumili po kayo ngayon sa presyong 523. So, binili nyo po yung 10,500 nyo ng 20 shares. So, yun po. And then, after a while, yung nahimasmasan na ng konti yung tao, baga nawala na yung emotion, nagkaroon na ulit sila ng lakas loob na ibalik yung pera sa merkado. So, which is, nagkaroon po ng bounce. No? Kumbaga, nandyan na naman sila. So, kaya tumataas na naman kasi in demand na naman sila. So, naging 800 po siya. Ngayon, kung nakabili po kayo dito kahit na hanggang 620, ang percentage po niyan, 31% pa rin po nung pera nyo. Yun po yung tutubuin. Ngayon, kung naabutan nyo naman po siya ng dun sa babang baba, 523, so, 62%, no? Kitang-kita naman. And then, ngayon, no, nabili nyo na po, 20 shares nyo, i-multiply nyo po ng 800 dito sa bounce price, no? Kumita na po kayo ng 5,000, no? So, yung puhunan yung 10,500, i-minus lang po yung 16,000. So, meron na po kayong 5,000 profit in just 2 weeks. So, yun po yun. So, ito po yung price appreciation. No? Pero, tinitake advantage natin yung opportunity na bumagsak yung market saka tayo bumili. So, yun po yun. Yun po yung pinakamaganda dyan. Ang bilis po. In just 2 weeks, no? Na pwede na po kayong kumita. And then, ito po yung talagang, kumbaga, paano kumikita din, no? As passive income sa stock market. Turo ko po rin sa inyo.
So, syempre, paano kumita sa stock market crash? Ito yung 4 winning tips. So, una, discipline. Pangalawa, cash is king. And then, pangatlo, constant investing. And then, of course, buy low, sell high, or buy high, sell higher. So, wag po tayong magbebenta ng mas mababa sa pagkabili natin, di ba? So, yun lang po yung technique dyan. Saka, yung discipline na kung paano mo sundin yung iyong trading plan, di ba? Dapat may mga target price ka, may cut-off price ka, mga ganyan. So, tapos, syempre, automatic din, constant investing, no? Kumbaga, kahit hindi mo siya binibili, parang tinuturing mong bangko yung stock market, sinisave mo doon yung pera mo. Hanggang sa magkaroon ka na ng time o ng chance na bumili sa mga mura. Kagaya nga nitong crash. Okay? So, ito po, paano kumita sa stock market? Aside po dun sa price appreciation, no? Na sa pamamagitan po ng mga pagbagsak ng merkado. Kasi madalang lang yun, no? Ito, consistent to. So, una, dividendo. So, ang tawag sa pagbigay ng kumpanya sa mga investor nito ng kita o profit sharing, syempre. So, yun po yun, dividendo. Bigyan ko po kayo ng sample ng dividendo. So, ito po. So, April 6, no, 2019. So, actually, meron nga sila ngayon, kaya lang hindi pa dumadating. Yung AP Aboitiz Power, no, nagbigay sila before na 1.47 per share. So, 8,000 po yung share. So, meron na po agad na 11,760. So, biruin mo yon, no? In-stay mo lang doon po yung pera mo. Nakalipas ang isang taon, meron ka na po agad na 10,584. So, hindi mo po yan kikitain sa bangko, no? Kumbaga, milyon-milyon dapat ang pera mo sa bangko bago mo kitain to. So, kaya napakaganda po rin na pagkakitaan, no? Passive income. Wala kang ginawa, dineposit mo lang ang pera mo, binili mo lang ng Aboitiz Power, no? At binigyan ka na nila ng dividendo. So, yun po yun. Number 1, dividendo. So, ito na po yung pangalawa, yung kagaya ng tinuro ko kanina, no? Capital appreciation. So, ang pagtaas ng halaga ng isang kumpanya simula nung nabili mo ito. So, yun po yun. So, gagaya nito, 520, biruin mo yung presyo niya ngayon, is presyo pa pala nung nakaraan 2015 na 520 per share, no? Tapos nitong 2019, nga, yung bago mag-crash, so 1,000 po per share. So, magkano na po agad yun yung kinita nyo, di ba? Apakalaki, ilang percentage na yan? Almost 50%. So, kitang-kita mo in 4 years time, almost 50%. Pero yung kanina, no, yung tinignan lang natin yung stock market crash. Yun yung opportunity na bumili tayo ng mura. Tumaas na siya agad to 800. So, ilang percentage agad yun? 30% agad. So, ganun po kaganda sa stock market. Okay, additional tips po before investing, of course. So, ito po yung karagdagan natin, no? Una, dapat, bago ka mag-invest, so, meron ka pong emergency fund, no? Ito po yung 3 to 6 months ng yung living expenses. Kung meron po kayong kita na 10,000 pesos, so, dapat meron po kayong 60,000 pesos, no? Yun po yung nakatabi, nakalaan. O kaya kahit 3,000, 30,000 pesos muna. So, tapos yung pang 3 months nyo, medyo invest nyo na. And then, pag medyo meron na kayo, so, itimplahin nyo lang po. Kanya-kanyang pong technique yan, eh. So, importante, no, meron kayong minimum na 3 months, no. And then, practice saving while investing. So, yun nga po, yung sinasabi ko sa inyo, no. Gawin mong bank account yung call account mo or any broker na nagustuhan mo. So, basta, lagi ka lang dyan, no? Monthly, magbigay ka. Kahit hindi mo binibili ng stocks. Tapos, abangan mo yung mga correction, abangan mo yung crash na bago ka bumili.
no? Habang hindi mo talaga pa alam kung ano pa yung technical, no? So, yun po yung pinakamaganda. Kasi, andyan po yung opportunity na talagang mas kikita ka. And then, focus first on your first investment, no? Once you know the ins and out po, tsaka po kayo pumunta sa ibang investment, no? Para at least nakapokus po kayo. At alam nyo talaga yung ginagawa nyo, hindi yung halo-halo na yung inyong investment, no? Nagulo ka na. Lalo na kung medyo kailangan ng study. And then, health is wealth, no? Kumbaga, syempre, aanhin mo nga naman yung kayamanan mo kung nakaratay ka na sa karamdaman, di ba? Kung sakitin ka na, hindi mo na talaga yan ma-enjoy. So, syempre, kailangan exercise din, no? And then, control sa pagkain. Sarapan man kumain, no? Ako po'y guilty din dyan, no? Pero, ayun, sinusubukan natin talagang maging healthy. And then, of course, relationship matters, siyempre. Sa God, kay family mo, sa friends mo, co-workers, sa community. So, lahat po. No? Kumbaga, anit mo lahat ito, di ba? Siyempre. Once na meron ka naman na sobra-sobra na. So, siyempre, time naman yun para magbigay ka sa community, sa mga nangangailangan. So, yung mga ganyan. Lalong-lalo na sa mga kapuspalad, no? Di ba? So, yun lang po. So, kung meron po kayong natutunan, gusto nyo po pong matuto, so mag-sign up lang po kayo dyan sa ating pong webinar. Kabayan, hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at hit ang bell button. Hanggang sa muli!